Hello at magandang araw po sa inyo, Miss Terry. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat agad ako kung itong kwento ko ang mapipili ninyo. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung saang kategorya ito nabibilang sa mga kwento ninyo. Pero hayaan nyo na lamang po akong ipagpatuloy ito. Bago po ang lahat, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jason. Hindi po ito ang tunay kong pangalan, ganun na rin po ang mga pangalan ng mga tauhan sa kwento ko. Isa po akong dating private investigator. Kaso nga lang, nakulong po ako dahil sa isang pangyayari sa buhay ko. May asawa at anak akong babae noon. Namatay po ang asawa ko at ako na lamang ang nagpalaki sa anak namin. Nang tumungtong siya ng 13 taong gulang, nabiktima po ang aking anak ng isang child predator. Ang masakit pa, teacher niya mismo ang gumawa noon. Ginamit ko ang pagiging investigator ko para imbestigahan ang teacher niyang yon, pero hindi ko napigilan ang sarili ko at napaslang ko po siya. At yun po ang dahilan kung bakit ako nakulong ng ilang taon. Habang nasa kulungan ako, ang anak ko po ay dinala ng kanyang tiyahin sa ibang bansa at hindi ko na siya muling nakita pa. Nang makalabas ako ng kulungan, doon na magsisimula ang aking kwento, misteri. Muli, ako po si Jason at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Paglabas ko po mula sa kulungan, nahirapan akong maghanap ng trabaho. Humingi ako ng tulong sa mga kaibigan at nakasama ko noon sa dati kong trabaho. Makalipas ang ilang buwan, nakilala ko po si Teresa. Maganda at mas bata sa akin ng ilang taon. May isa na po siyang anak. Ang pangalan po ay Bea, nakasing edad po ng anak ko. Kaya marahil, parang nakikita ko ang anak ko sa katauhan ni Bea. Matapos po ang ilang buwan ng paglabas namin ni Teresa, naging magkasintahan din kami. Dahil silang dalawa lang ng anak niya ang nakatira sa isang malaking subdivision, pinakiusapan niya ako na doon na lang ako manirahan. Misteri, maganda po ang trabaho ni Teresa, kaya nagkasundo kami na ako na lamang ang nasa bahay para mag-asikaso kay Bea, maghatid at magsundo sa eskwela. Isa pa, nahihirapan din po akong maghanap ng trabaho noon, kaya lalo akong napalapit kay Bea. Araw-araw, ako ang naghahanda ng almusal nilang mag-ina. Pagkatapos, ihahatid ko si Bea sa school at sa hapon naman ay sinusundo ko siya. Naging maganda ang samahan naming tatlo at wala akong narinig na masama mula sa kanila. Sobrang bait nilang mag-ina at tanggap po nila ako. Hanggang sa isang araw, walang pasok po si Bea at inaya niya akong mag-grocery sa isang mall. Tito, alis naman po tayo para mag-grocery. Di ba kakabili lang natin nung nakaraan kasama mama mo? Sige na tito, hindi kasi ako binila ng chocolate ni mami. Ayaw kasi ng mama mo na masira yung ngipin mo. Tamad ka pa namang mag-toothbrush. Uy, hindi tito. Araw-araw akong nagtutoothbrush. Hindi kaya, nakikita ko. Sige na, tara na po tito. Alis na po tayo. Okay, sige. Pero magpaalam muna tayo sa mama mo na mag-grocery tayo, okay? Yay! Sige po tito. Hayaan mo, kukumbinsihin ko siya para payagan tayo. Tinawagan ko agad si Teresa upang magpaalam sa kanya tungkol sa plano namin ni Bea. May credit card kasi na iniiwan sa akin si Teresa, kaya tuwing gagamitin ko ito ay lagi akong nagpapaalam sa kanya para alam niya ang mga binabayaran niya. Hindi naman po nagdalawang isip si Teresa at
at agad niya kaming pinayagan. Kaya tuwang-tuwa si Bea at dali-daling nagbihis. Lahat ng pangungulila ko sa anak ko, Misteri, ay kay Bea ko na lamang ibinuhos dahil halos magkaedad na sila at hindi ko na rin naman naaalagaan ng maayos ang sarili kong anak. Pagkarating namin sa mall, napansin ko na tanging may mga membership lamang ang pwedeng mamili doon, kaya medyo kakaunti lang ang mga tao. Pagkakuha ko ng cart, nagmadali nang pumasok si Bea para kunin ang mga paborito niyang tsokolate. At dahil madalas po kaming mamili ni na Teresa at Bea sa lugar na yon, kaya kabisado na po ni Bea kung saan hahanapin ang mga gusto niya. Makalipas po ang halos kalahating oras na hindi ko pa rin siya nakikita. Nakaramdam ako ng kaba at takot. Nagsimula na po akong maghanap sa pagitan ng mga estante. Hanggang sa napansin ko, sa bandang dulo ng pamilihan, nakatayo po si Bea na tila may kausap. Hindi ko lang po masyadong makita dahil may mga nakaharang na kahon. Dahil doon, nagmadali akong lumapit habang tinatawag ang pangalan niya. Bea! Bea! Kanina pa kita hinahanap. Pero hindi po siya lumingon sa akin. Bea! Bea! Nang makalapit ako, bigla akong nakaramdam ng kaba. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, Misteri. Nang makita ko kung sino ang kausap ni Bea. Isang lalaki, halos kaedaran ko, ang nakatayo roon. Nakatitig siya at tila masayang nakikipag-usap sa bata. Misteri, parang bumalik sa akin ang mga alaala ng nakaraan ko. Hindi ko alam pero may masamang kutob ako sa lalaking yun. Hindi maganda ang intensyon nito sa isip-isip ko. Kaya naman nagmadali akong lapitan agad si Bea. Bea, sino yung kausap mo? Tumingin naman po sa akin si Bea at ngumiti. Tito, nagtatanong lang po siya kung saan daw yung Pringles. Kaya ang tawag ko sa kanya, Mr. Pringles eh. Halika nga dito, sumama ka na sa akin. Inutusan ko siya habang nakatitig pa rin ako sa lalaki. Agad namang sumunod sa akin si Bea at ang lalaki parang umiiwas ng tingin. Tingnan mo tito, siya ang nakahanap nitong chocolates. Ganun ba? O sige, mabuti pa, umuwi na tayo. Nakatitig lamang ako sa lalaki habang nakangiti siya. Isang ngiting para bang nang aasar o nang iinsulto. Tinandaan ko ang lahat ng pwede kong maalala sa mukha niya upang hindi ko ito makalimutan, Misteri. Alam ko po kasi yung ganitong pakiramdam sa isang tao, ang kutob na may masama silang intensyon. Habang papalayo na kami, hindi umalis sa pwesto ang lalaki at patuloy lang na nakatingin sa amin, lalo na po kay Bea. Kaya't habang nagbabayad kami, hindi ko maiwasang isipin ang lalaking yun. Baka naman nagkakamali lamang ako o baka nagiging sobra akong overprotective para kay Bea. Nang makuha na namin ang lahat ng aming pinamili, agad kaming nagtungo sa parking area upang ilagay sa kotse ang mga ito. Una ko pong pinapasok si Bea sa loob ng sasakyan bago ko isa-isang nilagay ang mga pinamili sa likod. Habang binubuhat ko po ang mga kahon, napansin ko sa hindi kalayuan ang lalaki. Tila nagmamasid. Bahagya akong nagtago sa likod ng katabing sasakyan habang pinagmamasdan ko siya. Maya-maya po ay sumakay siya sa kanyang kotse at agad kong tinandaan ang plate number ng kanyang sasakyan. Pagka-uwi namin ng bahay, panay ang pasasalamat ni Bea sa akin dahil sa wakas ay nakabili na rin siya ng tsokolating gusto niya. Paulit-ulit pa niyang sinasabi na wag ko raw sanang sasabihin ito sa mama niya. Nang matapos kong ayusin ang mga pinamili, pasimple akong tumawag sa dati kong kasamahan sa private investigation company.
Humingi po ako ng detalye tungkol sa plate number ng kotse ng lalaking nakita ko sa mall kanina at kumausap kay Bea. Malalim na po ang gabi noon nang makatanggap ako ng tawag mula sa kaibigan ko. Hello Brad, anong oras na? Gabing-gabi na. Si Steve ang tumawag sa akin, Mystery. Kasamahan ko siya sa dati kong pinapasukan at ngayon ay may mataas na siyang katungkulan doon. Kaya may access po siya sa lahat. Na-pull out ko na lahat ng impormasyon tungkol sa hinihingi mo. Talaga? Meron na agad? Oo, sinend ko na rin sa'yo yung mga picture ng may-ari ng sasakyan. Ganun ba? Salamat Brad, maasahan ka talaga. Teka, bakit ba gusto mong malaman yan ha? Anong ibig mong sabihin? Nagtataka lang ako kung bakit parang interesado ka sa taong yan. Brad, alam ko yung nakaraan mo. Sana naman hindi tama yung iniisip ko. Huwag na sanang maulit yon. Ano ka ba? Simpleng hiling lang to, wala kang dapat ipag-alala. Sigurado ka ha? Sige, hahayaan na kitang makatulog. Sinend ko na pala lahat sa email mo. Maraming salamat Brad ah, maasahan ka talaga. Hindi ko alam, Mystery. Pero parang hindi ko mapigilan ang pagnanais na makita agad ang ipinadala sa akin ni Steve. Kaya kahit hating gabi, agad akong umupo sa harap ng computer para buksan ang email ko. At doon, parang nagtayuan ang balahibo ko sa mga nabasa ko, Mystery. Sa email, nalaman ko na ang pangalan ng lalaki ay si Samuel. Halos kaedaran ko nga siya at dati siyang nagtatrabaho sa isang malaking construction company. Pero ang talagang nagpatayo ng balahibo ko at nagbigay ng kaba ay nang mabasa kong nakulong pala siya dahil sa pagiging child predator. Sila po yung mga taong may sakit sa pag-iisip at ang pinupuntirya ay mga batang babae. Mystery, para bang bumalik sa akin ang sakit at galit mula sa karanasan ng aking anak noon. Kasama na po ang pagnanais kong patayin ang taong yun. Minabuti ko na lamang na huwag sabihin ito kay Teresa dahil may pagka-hysterical po siya at ayokong mag-isip siya ng kung ano-ano. Hinayaan ko na lang na sa akin manatili ang impormasyong yon at ako na lang ang maghahanap ng paraan para dito. Makalipas ang ilang araw, nagkataon na wala pong pasok si Teresa at si Bea. Naisipan nilang pumunta sa isang amusement park. Masayang masaya si Bea dahil matagal na mula nang huli silang makapamasyal ng mama niya. Kaya naman maaga kaming umalis upang ma-enjoy ang park bago pa dumami ang tao. Nang maramdaman namin ang pagod at gutom, nagyaya kaming kumain. Ako na bibili ng pagkain natin. Ayusin mo na lang yung lamesa ha. Sigurado ka ba? Ako na lang kaya? Ako na. At saka diet ako eh. Gusto kong mapili yung kakainin ko. Si Bea, pakitignan na. Oo sige, akong bahala sa kanya. Teka, Bea, anong gusto mo? Fries at chicken, Mama. Ikaw, anong gusto mo, Jason? Kahit ano na lang, hindi pa naman ako masyadong gutom. Diet ka rin? Hindi naman. O siyan, sige, bilisan mo na, mag-ingat ka. Sus, parang napakalayo naman ang bilihan, inandyan lang naman. Habang inaayos ko ang lamesa at pinupunasan ito ng alikabok, dahil open area lang po yun, Mystery, biglang nagsalita si Bea. Tito, si Mr. Pringles yun, di ba? Nagulat ako at agad kong naalala ang bansag na yon. Napalingon agad ako sa narinig ko at nakita ko nga siya. Nasa second floor ng isang restaurant na alfresco ang design. Nakaupo sa dulo at may hawak na kamera. May kinukuhanan po siya at nang sundan ko ang direksyon ng lente nito, nakatutok pala ito sa isang grupo ng mga batang babae. Agad kong binuhat ang mga gamit namin. Sakto namang paparating si Teresa noon, dala ang pagkain. Oh, Jason, anong nangyari?
Ayaw niyo ba sa pwesto na yan? Sa iba na lang tayo. Ikaw ang pumili ng pwesto na yan, di ba? Mainit kasi. Parang nasisikatan tayo ng araw. Hanap na lang tayo ng medyo malilim. Sige. Nakahanap din naman kami agad ng pwesto, malayo sa tanaw ng lalaking yun. Pero napansin ni Teresa na para bang hindi ako mapakali, kaya hindi niya na rin napigilang magtanong. Jason, tapos ka na bang kumain? Oo, sabi ko sa'yo, hindi pa naman ako gutom. Hindi ba masarap yan? Masarap naman, hindi lang talaga ako gutom. Huwag mo na lang akong intindihin. Pero sumabat bigla si Bea. Namamasyal din pala dito si Mr. Pringles, no, Tito? Sinong Mr. Pringles? Yung nakausap ko po sa grocery. Dahil doon, tumingin sa akin si Teresa na parang nagtataka. Wala yun. Nagtanong lang kay Bea kung nasa ng pwesto ng Pringles. Kaya tinawag niyang Mr. Pringles. Yun lang ba yun? Oo, ano ka ba? Teka, may CR ba dito? Parang meron akong nakita doon sa bandang dulo. O sige, magbabawas lang muna ako ha. O sige, hintayin ka namin. Nang malayo na ako kina Teresa at Bea, pinuntahan ko ang pwesto ng lalaki sa itaas. Hindi niya ako napansin dahil abalang-abala ito sa pagkuha ng mga larawan. Hinila ko ang bangko sa lamesa niya at umupo ako sa tabi nito. At nakita kong nagulat siya sa ginawa ko. Pre, natatandaan mo ba ako? Hindi. Kilala ba kita? Hindi mo ako kilala, pero ikaw kilalang kilala kita. Hindi kita maintindihan. Ano bang kailangan mo? Ako lang naman yung kasama ng bata sa grocery nung nakaraan. Kinausap mo sa dulong bahagi, hindi ba? Oh, ganun ba? Kamusta naman yung bata? Huwag kang umasta na inosente. Sa galaw at presensya mo, amoy na kita. Wala akong ginagawa. Ano bang ibig mong sabihin? Alam kong dati kang nakulong dahil sa hilig mo sa mga batang babae. Iisa lang akong photographer. Photographer, binabalaan kita. Layuan mo kami, lalo na yung bata. Sabay tayo ko sa upuan at umalis agad ako. Pinipigilan ko ang galit na nadarama ko, Misteri. Alam ko yung pakiramdam ng makaharap ang taong may ganong sakit sa pag-iisip. Ganon na ganon ang naramdaman ko nung gumawa sa anak ko. At hindi ko hahayaang may isa na namang bata ang mabibiktima ng mga katulad nila. Pag-uwi namin sa bahay, agad akong tumawag kay Steve para itanong ang lahat ng detalye tungkol sa lalaki, pati na rin ang address nito. Makalipas lang ang ilang oras, ibinigay na ni Steve ang address niya. At laking gulat ko, Misteri, iisa lang pala ng subdivision ang tinitira ng lalaki at ng bahay nila Teresa. Lalong nag-init ang dugo ko, para bang nakaramdam ako ng bloodlust. Yun bang pagkakasabik sa pagpaslang sa dugo ng isang masamang tao. At hindi ko na malayang napansin na pala ako ni Teresa. May problema ba sa'yo, Jason? Ikaw pala, Teresa. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa. Nagpapaantok pa lang ako eh. Ikaw? Wala. Kausap ko lang si Steve. Inaalok niya ako ng trabaho kung gusto ko daw. Trabaho ba talaga yan? Sigurado ka? Ano bang ibig mo sabihin, Teresa? Napansin kita sa park kanina. Hindi ka mapakali, lalo na dun sa lalaki. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang meron? Wala nga yun. Alam mo kung may iniisip ka, mali. Kaya mabuti pa, matulog ka na. Matapos niyang siguraduhin kung totoo ang sinasabi ko at kung okay lang ako, ay bigla akong niyakap ni Teresa, Misteri. Jason, ayokong mawala ka sa amin ni Bea. Huwag mong ituloy yung binabalak mo kung ano man yan. Natigilan ako sa sinabi niya at biglang tumulo ang luha ko. Ano ka ba? Nandito lang ako palagi para sa inyo ni Bea. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Salamat naman.
Nag-aalala lang naman ako dun sa mga kinikilos mo eh. Kung ano-ano tuloy yung pumapasok sa isip ko. Huwag ka nang mag-isip ng mag-isip. Okay lang ako. O sige na, matulog ka na. Susunod na din ako. Aaminin ko, Misteri. Gusto ko nang kalimutan ang lahat at sundin ang gusto ni Teresa. Pero kapag naiisip kong may ganong klase ng tao na umaaligid kay Bea o sa kahit sinong bata, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Para bang pakiramdam ko, hindi ako matatahimik hanggat wala akong ginagawa. Hinintay ko lamang makatulog si Teresa, saka ako umalis ng 10 oras ng gabi. Dahil iisang subdivision lang naman, alam kong mabilis ko lang mapupuntahan ang bahay ng lalaking yun. Nilakad ko lang ito kahit may kalayuan mula sa bahay nila Teresa dahil hiwa-hiwalay po ang mga bahay sa malaking subdivision na yun, hindi po yung tipong magkakadikit. At nang marating ko na ito, halos patay na ang lahat ng ilaw maliban sa isang maliit na ilaw sa sala. Gamit po ang kaalaman ko sa pag-iimbestiga, pumasok ako sa bakuran at sumilip sa bintana. Nakita ko ang laptop na nakabukas sa isang lamesa. Maya-maya, dumating ang lalaki at naupo sa harap nito. Tumungo ako ng dahan-dahan sa likod upang buksan ang pinto. Nang makapasok ako, hindi niya alam na nandun na ako. Dahil may haliging bato sa likuran niya, doon po ako nagtago. Inilabas ko ang manipis na tali mula sa bulsa ko. Misteri, may parte sa akin na gustong umatras at isipin ng mga sinabi ni Teresa. Kaya nagdalawang isip ako ng oras na yon. Pero Misteri, nanlaki ang mga mata ko nang palitan niya ang window sa laptop. Larawan po iyon ni Bea. Nakuha mula sa park na pinuntahan namin. Isa-isa niya itong tinititigan, kaya naman lalong kumulo ang dugo ko. Dahan-dahan akong dumapit sa likod niya at ikinawit sa leeg niya ang tali. Nanlaban po siya at maraming kalmot ang inabot ko sa braso. Malalim ang mga sugat kaya lumuwag ang higpit ng pagkakasakali ko, dahilan para makawala siya. Alam kong napuruhan ko po siya, Misteri, pero hindi ko maisip kung paano nagawa pa rin niyang sugatan ako ng ganoon. Nang tignan ko ang braso ko, nanlaki ang mga mata ko. Hindi ordinaryo ang mga sugat na yon. Nang magtama muli ang mga mata namin, sumugod siya sa akin. Sinaluko po siya at nagbuno kami. Hanggang sa sinakal niya po ako, hanggang sa halos mawalan ako ng malay. Sa huling sandali, naabot ko ang laptop niya sa sahig at inihampas ko ito sa ulo niya ng paulit-ulit. Duguan siya nang bumitaw sa akin. Sinugod ko siya agad ng mabilis at sa sobrang lakas ng impact, napalabas kami sa bintana. Tumama ang ulo ko sa matigas na bagay. Nakita kong nawala ng malay ang lalaki at dahan-dahan na rin akong napapikit. Nang magising ako, nasa ospital na po ako, Misteri. Nakita ko si Teresa na natutulog habang si Bea naman, nang makita akong gising, ay tuwang-tuwa at ginising agad ang mama niya. Mama, gising na po si Tito. Oo, gising ka na. Kamusta naman ang pakiramdam mo, Jason? Nasaan ako? Nasa ospital ka. Magdadalawang araw ka nang walang malay. Mabuti naman at nagising ka. Paano nyo nalaman na? Itinawag sa akin ng guard sa subdivision yung nangyari. Ganun ba? Nasaan yung... Nasaan yung alin? Ikaw lang yung nakita sa lugar, wala nang iba. Ano ba kasi nangyari? Doon ko ikinuwento kay Teresa ang lahat-lahat mula sa grocery hanggang sa gabing pinuntahan ko ang lalaki. Gulat na gulat siya
at mangiyak-iyak habang nakikinig. Pero mas lalo akong kinilabutan nang ipakita ko sa kanya ang larawan ng lalaki mula sa cellphone ko. At nanlaki ang mga mata niya. Oo, bakit natulala ka? Kilala mo ba siya, Teresa? Mabagal at matagal bago siya sumagot. Oo, Jason. Kilala ko siya. Paano? At sino siya? Jason, siya ang nakabuntis sa akin dati. Kasintahan ko siya noon. Ano? Ang ibig mo bang sabihin, siya ang ama ni Bea? Oo, pero kahit kailan hindi siya nakilala ni Bea dahil nakipaghiwalay ako at nakulong siya bago pa man ako manganak. Nakulong siya dahil yun sa kasong... Oo, nilayuan ko siya dahil sa ganong sakit niya. Pero ang pinagkakataka ko, patay na siya eh. Nung ililipat siya sa ibang kulungan, nadisgrasya yung sinasakyan nila. Ano? Kaya nga nagtataka ako kung paano pa kayo nagkita. Gayong matagal na siyang wala. Lalo rin akong nagtaka nang maalala ko ang sinabi ni Steve kung bakit siya nag-aalala. Nasa email pala na patay na ang lalaki at nakarecord ito pero hindi ko lang nabasa. Isa ring malaking palaisipan ng mga sugat na natamo ko sa aking mga braso. Teka, si Bea, nasan? Nandito lang siya kanina, diba? Kausap pa natin. Biglang pumasok si Bea sa pinto at agad siyang niyakap ni Teresa. Ano ka ba, anak? Saan ka ba galing? Sa labas lang po, Mama. Teka lang po, ano po bang nangyayari? Ay naku, sa susunod huwag kang lalayo sa amin ha. Tito, pinapabigay po sa'yo ni Mr. Pringles, oh. Galing siya sa labas eh. Nagulat kaming dalawa at nagkatinginan ni Teresa. Iniabot ni Bea sa akin ang isang manipis na taling ginamit ko sa lalaki nung gabing yon. Tumayo ang mga balahibo ko sa nakita at nakaramdam ako ng matinding kaba para sa pamilya ko. Napakaraming tanong at pagdududa sa isip ko. Kahit kay Teresa, hindi niya rin maintindihan ang nangyari. Dahil kung totoong naaksidente at namatay nga si Samuel sa biyahe, paano ko siya nakuhanan sa aking cellphone? Ilang buwan din kaming hindi mapakali at lubos na nag-ingat. Nagmamasid gabi-gabi kahit umaga sa paligid namin. Hindi namin alam kung ano ang pakay ni Samuel sa pagbabalik sa buhay ni Bea. At kinakatakot namin na baka isang araw ay bawiin niya ito. Ngunit makalipas ang ilang buwan, matapos ng pangyayaring yun, hindi na namin muling nakita ang lalaking si Samuel. Pero inaasahan ko na balang araw, maaaring muling mag-cruise ang aming mga landas. Maaaring nandyan pa rin siya sa tabi at nakamasid lang sa amin. O baka naman tuluyan na rin siyang lumayo. Misteri, marahil para sa ilan, mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ko. Pero isa lang ang paalala nito. Hindi lang mga aswang, engkanto o mangkukulam ang dapat nating katakutan. Minsan, mas nakakatakot pa ang mismong mga taong nakapaligid sa atin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.